beloved Boss Mike Cervera. Di ba? Narinig nyo, ikulong daw si Sarah, mga kababayan. Oh, baka nga mas marami pa ho yung mga nagrarally na ito kumpara sa mga magtatanggol kay Sarah na nagbabanta na susugod na naman sila sa Malacanang. Ano? Sa tingin nyo? Nagbabanta na naman sila. Susugod daw sila sa Malacanang kapag inaresto daw si Sarah. Mga kababayan, ewan ko, mga buang yata yung mga hayop na mga bangag na mga DDS na yan eh. Pagka ho naririnig ko, yung ganito, ano, yan. Di ba? Ang sarap pakinggan, ano. Ang sarap pakinggan eh. Daig ka pang nakikinig ng mga 1990s na mga awitin eh, yung mga tunog kalye, ano? Oo. Yung mga tunog kalye, ganun ano. Grabe ito, mga kababayan ko. Oy, shoutout po sa inyong lahat, ha? Oo, medyo maliliit po kasi. Pasensya na kayo sa mga bagong dating. Sana sa ating studio, kanina pa sana ako nagla-live. Gawa lang, problema, mga kababayan, may problema ang StreamYard, mga kababayan, ano. Buti rito sa aking laptop, gumana. Oo. Buti na lang meron tayong backup na laptop. Eto pa, Bato de la Rosa! Arrestuhin! Nako. Sara Duterte! Litisin! Bato de la Rosa! Kita nyo, mga kababayan ko, napakaraming galit kay Sara Duterte. Di ba? Music to the ears, sabi ni Teresita Tan. Ngayon, sasabihin na naman nila na subukan lang daw na i-impeach o kaya arestuhin at ikulong si bangag na Sara Duterteng baliw, ano? Magagalit daw sila, magwawala daw sila. Talagang eto na daw. Susugod na daw sila sa Malacanang. Nako, Diyos ko, mga kababayan ko, paano na ito? Ako naniniwala ako, mga kababayan, hindi matatapos ang impeachment trial. Yung mga senador na yan, yung mga ngayon ketatapang, magbabaliktaran yan eh. Oo. Ako nakikita ko yan Ramdam na sila eh. Bakit? Kita nyo si Loren Legarda. Kita nyo? O ano na nangyari? Wala na. Hindi na nagpakita. Bakit? Siguradong makukulong sila eh. Bakit ka tatakbo? Kung wala ka namang kasalanan. Nakuha nyo, mga kababayan ko? Ilang araw na. Hindi nyo ho napapansin ba? Ilang araw ang paalam. Ang sabi babalik daw. Pero mga kababayan, linggo na ho ang nakakaraan. Diba? Hindi na ho natin makita. Paunti na ho ng paunti eh. Yung mga senador na mga tad-tad ng kaso eh. Bilyon-bilyon din ang ninakaw nila. Mag-ina. Ano? Dahil dito sa lalabi, Ninong, ni Loren Legarda kay Rodrigong bangag na Duterte. Mga kababayan. Napagbigyan yan dahil siguro ginilingan ng ginilingan, commending ng commending si Loren Legarda kay Digong. Ayun, tinamaan ng lintik, mga kababayan. Sige na, ibigay mo na sa anak mo yung prangkisa. Yun naman pala, sabi ni dating Manila Mayor Leto Atienza, ay hindi pala pwedeng pagbigyan yan. Kasi, alam nilang ibebenta lang nila yan. Biruin nyo, laway-laway lang. Biruin nyo, laway-laway lang yung naging puhunan nila. Ay, grabe, no, mga kababayan ko. Kayo, isipin nyo yan. Ang tanong,
Babalik pa ba itong mag-ina na ito? Akala ko ba'y mga matatapang ito? Di ba? Ito namang si Libiste, Batanggenyo pa naman yan. Ang lugar ng mga Batanggenyo na matatapang din. Ano? Ay bakit? Baka nakalimutan nyo mga kababayan ko. Yung mga lumaban, nung panahon ng Kastila, kasama yung mga taga Batangas, taga Cavite, ganyan ano. Yun nga lang, may kwento sila ng mga hudasan. Katulad niyan, sino? Si Aguinaldo, hinuda si Andres Bonifacio. Pinapatay si Andres Bonifacio, ano? Kaya mga kababayan, pagka iisipin nyo ang mga kwento ng mga nakaraan, maaari din na gawin netong mga tao ngayon na nalalagay sa alanganin, baka ilaglag na rin nila si Sara Duterte. Yun yung gusto kong puntuhin dito eh. Ilalaglag nila yan. Si Sara Duterte, ay maniwala kayo. Hindi matatapos ang impeachment trial, ilalaglag nila yan. Maniwala kayo. Ano ang ending? May impeach ng tuluyan. Oo. Impeach si Sara, sigurado. Diba? Sabi ko sa inyo, ako naniniwala, ito'y opinion ko lang. Opinion ko lang. Hindi papayag si Pangulong Bongbong na hindi yan managot. Hindi papayag si Pangulong Bongbong na hindi yan ma-impeach. Bakit? Maliwanag naman na may kasalanan eh. Ito na nga ngayon, si Atty. Kapunan, kailangan ibalik yung mga ninakaw na mga pera. Pero yung mga kababayan, yung mga na-discover kanina, kita nyo mga kababayan yung mga na-discover kanina? Kung ano-anong mga pangalan na naman eh. Di ba? Ito pa malupit. Ito pa malupit. Pero yun ninyo yung kanyang confidential fund na nakatalaga sa mga ibang mga gastusin, ginagastos pang Christmas party. Ginagastos pambili ng mga furniture. Ginagastos pambili ng mga kung ano-ano mga kababayan na hindi naman dapat gastusin doon. Baka nga ho mga kababayan pahit sa mga travel niya, ginagastos niya. Na-discover ho doon paano ngayon yan? Anong gagawin ngayon dito? Na-discover nga na ganon. Ibig sabihin, mga kababayan, meron na hong pag-aagam-agam, pagdududa na si Sara Duterte, yung pera ay ginagawa niya ng paraan para manakaw talaga. Kayo ho mag-isip. Maliban sa mga bangag na mga DDS, bobo yung mga yan, hindi lang bangag. Diba? Hindi nila maiisip yun. Bakit nga ba ginagastos yung confidential fund sa ibang bagay? Hindi naman para doon. Sige nga ho, isipin nyo nga maigi. Kayo maiisip nyo. Yung mga DDS, kahit sabihin kong isipin nilang maigi, hindi nila maiisip. Bangag nga di ba? Mga bangag yan Mga bobo, mga tanga, mga mangmang. Paano gagawin nila dyan? Sa palagay nyo? Maiisip pa nila? Siguro, unti-unti. Siguro, kalaunan, maiisip nila, nga tama yung sinasabi ng vlogger na poging-pogi na type ni kalbong vlogger, Di ba mga kababayan? Ayan, isipin nyo ho yan, mga kababayan. Tulad nito, ang dami hong mga tao na talagang galit kay Sara Duterte. Bakit? Ang tanging gagawin na lang ng kampo ni Sara ay ma-make news. Maniwala kayo. Ma-make news, ma-make news, ma-make news, ma-make news. At kabubuhang mga opinion. Ang gagawin. At ipapalamon sa mga taga-suporta ni Sara Duterte. Katulad ho neto. Ito, mga kababayan ko. Ayan. Ayan. Ano sabi dyan?
sabi dito mga kababayan ko, uy, BBM, yung panahon, ayaw daw talaga sumang-ayon. Oo, sa kay Pangulong Bongbong. Yun daw, yung ICC, una. Ikalawa, yung KOGC leader, si Kibuloy daw. Tignan nyo mga kababayan ko, biruin nyo yung pami-make news nila. Yung ICC daw ay hindi umaayon. Nauna na nga na sinabi ni Sara Duterte, putang inang bangag na yan. Ano sabi niya? Sabi nga, di ba? Tuta ni Pangulong Bongbong at saka ni Antonio Trillanes, ni Sentry, ang ICC. Kita niyo mga kababayan ko, tapos sasabihin nila, hindi pala umaayon ng ICC. Ano ba talaga? Nakita niyo mga kababayan, yung mga kabubuhan at katangahan at kabangagan nila? Biruin ninyo. Korte sa Amerika, ito pa. Korte sa Amerika, ibinasura ang mga kasong human trafficking, forced labor, at money laundering versus KOJC leader. Ang tinutukoy dyan, si Kibuloy. Mga kababayan, nakita nyo? Kaya ang sinasabi, wala na. Finish na. Mga kababayan, ganyan sila. Sabi nga dito mga kababayan, ano basahin nyo yung nasa ibaba? Hindi ko mabasa Ang sabi mga kababayan, dali, basahin ko dito sa aking phone. Ang sabi mga kababayan, nung nag-comment, may nag-comment. No. Ang comment ito, ano sabi? Ang comment ay, dali, dali. Yun. Daming uto-utong DDS. Na naman ang matutuwa at magpapalakpakan yan. Kita nyo? Ang dami daw uto-utong DDS. Daming uto-utong DDS na naman ang matutuwa at magpapalakpakan sa ganitong balita. Paano hindi matutuwa? Sabi ko nga sa inyo purihin nyo si Sara. Nanuknukan ng talino, papalakpakan kayo kahit hindi totoo Purihin nyo, mga kababayan, na si Sara makadiyos. Na si Sara palasimba. Ay mga kababayan, maniwala kayo, nagpapalakpakan yan. Malamang yan, mga nagpapalipad yan, katulad ni ni Ryan Kulit, at least, Boss Mike, consistent sila sa ayun na nga. Consistent talaga. Biruin nyo mga kababayan. Pinapakalat nila ngayon, etong korte sa Amerika, doon sa amin, sa Los Angeles. Sa California, mga kababayan, na absuelto na. Ito hong si Kibuloy. Kamakailan, mga kababayan, ito lang hong nakaraang 3 araw, hinihingi na ho ng gobyerno ng Amerika si Kibuloy para malitis nila doon. Tapos ngayon, pinapakalat nila na absuelto na. Grabe talaga itong mga, grabe talaga itong mga hinampil na DDS, ibang klase. Hindi ho tayo ganyan Hindi natin maaatim yung gumawa ng mga ganyang mga balita, papakalat natin dahil dyan sila natutuwa. Hindi po ba, mga kababayan? Hindi natin kayang gawin. Paano, na-absuelto, dami kaso. Ayun na nga. Ewan ko kung paano nila gagawin yan. Sabi ko nga, gawa-gawa lang nila. Mga bobo nga yan. Eto pa. Tignan nyo. Sabi rito mga kababayan, kung sasakupin lang din tayo ng ICC, mas maigi pang
sakupin na lang tayo ng China. Ay, bibiruin ninyo mga kababayan ng mga kabobohan ng mga DDS, ano? Kailan pa, sabi nga rito sa comment, bansa ba ang ICC? Tingnan nyo mga kababayan ko. Kapansanan talaga ang pagiging DDS. Kapansanan talaga. Biruin mo itinuturing mong bansa yung ICC at mananakop. Di ba mga kabobo talaga, no? Ang tatanga ang bobobo Kaya nga sabi ko sa mga reels ko, sa reels ko, na nanggigigil sila. Ang tingin ng matatalino sa mga DDS, bobo talaga Oo. Bakit kaya? Hindi naman natin sila masisisi. Totoo naman Ang tingin ng mga matatalinong tao sa mga DDS, bobo. Oo. Bobo talaga. Promise. Di ba? O kayo, mga kababayan ko. Ayan tingnan niyo yung mga pinaggagawa nitong mga DDS. Magpakalat na nga lang ng fake news, mali-mali pa. Parang yung vlogger nila na hindi marunong magbasa. Nuknukan ng tanga, mga kababayan Oo. Di ba? Yung vlogger ni Kibuloy at saka ni Digong at ni Sara. Yung po bang hindi marunong magbasa at may issue ng pangyuyot-yot ng minor de edad, mga kababayan, na kinukonsinti naman ni Banat Bay, mga kababayan ko. Sabi ko nga, ulit-ulitin natin, itong mga bangag na ito, pero ninyo mga kababayan, kukonsintihin yung ganong mga gawain? Saan ka naman nakakita ng matinong ganon? Kabangagan yun. Mga kababayan, bangag na lang ang susuporta at mangungonsinti sa mangingiyot ng 12, 13 anyos. Tama, mali? Napansin nyo ba mga kababayan na hindi man lang nila matuligsa yung mga kasama nilang yun, bagkus kinakampihan pa? Para bang pinagmamayabang pa nila na kaming grupo ay sumusuporta sa maniniyot ng 12 anyos, ibang klase. Palakpakan sila mga kababayan Di ba? Pero siyempre kung matalino ka, nakakadiri yun. Mandidiri ka sa ganun. Biruin mo hindi pa nireregla binabarurot mo na. Tapos kakampihan ka pa ng katulad ng nila Banat Bay, Tapos kapag nanggigil sila, kapag sinasabihan natin o kinukundi na natin yung gawain nilang mga immoral, kung ano-anong pinapalabas nila laban kay Takeru Miyamoto. Pati ba naman yung mga nananahimik na mga tao ay dinadamay pa. Nino? Ni Banat Bay mismo, siguro naiinggit kay naiinggit kay Takeru. Ngayon, eto, kabobohan ng mga DDS talaga, Ayan, isang patunay. Nako, mga kababayan ko, kayo na ho balang humusga dyan. Our beloved Boss Mike Cervera.